Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liragat. Ito po ang aking daily devotion ngayong January 15. Kahapon, sinimulan natin kilalanin kung sino ba talaga ang kaaway. Ngayon, hihigpitan pa natin ang ating pag-iingat. Kaya ang topic natin ngayong araw is Satan the Deceiver and Father of Lies. Based sa John chapter 8 verse 44. Sa kalsada, mahirap kapag mali ang signages. Sa kusina, mahirap kapag mali ang label ng sangkap. Pero sa spiritual life, mas delikado kapag ang kaaway na ang bumubulong ng kasinungalingan. Sabi sa John chapter 8 verse 44, kayo'y sa inyong amang diablo, siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saga ng kanyang sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Ang first teaching is Satan destroys trust through lies. Ang unang target ng kaaway ay ang ating relasyon sa pamilya, sa mga ka-church natin at higit sa lahat sa Diyos. Kapag nag-start na siyang magtanim ng duda, doon na nagsimulang masira ang tiwala. Parang sa pag-ride lang yan. Kapag may pumulong sa'yo na okay lang yan, yung pyesa na yan, kahit imitation at naniniwala ka, doon ay sira ang tiwala mo sa motor mo. Satan tells us God isn't good or that God doesn't care. He wants us to believe that we are alone, pero ang totoo, He just wants to isolate us so He can destroy us. Pangalawa, Satan deceives minds away from the truth. Sabi sa John chapter 8 verse 44, walang katotohanan sa kanya. Ang expertise ni Satanas ay pagandahin ng kasalanan. Ginagawa niyang shortcut ang maling daan. Sa negosyo o sa kusina, baka bulungan ka niya na dayain mo na yung timbang o gumamit ka na ng substandard na ingredients para mas malaki ang kita. That's deception he makes. He makes the wrong path look like the smart path. Pero gaya ng pag-akyat natin sa pagra-ride natin sa iba't ibang lugar, kapag nadaya ka ng kurbada dahil mabilis ka, overshoot ang ending. We need to stay grounded to the Word of God dahil ang Bible ang ating ultimate GPS na hindi nagsisinungaling. Ang last teaching, Satan darkens hearts to reject God's light. Kapag naniwala na tayo sa lies at nadaya ng isip natin, ang dulo nito ay ang pagdilim ng ating puso. Satan darkens hearts so we start rejecting God's light. Bigla na lang nating maramdaman na ayoko na mag-devotion, ayoko na mag-pray, o nakakahiya nang lumapit kay Lord. He wants us to stay in the shadows of our guilt and mistakes. Pero tandaan natin, kahit gaano pa kadilim ang pinagdadaanan mo, isang pray lang ng light ni Jesus, mawawala ang dilim. Huwag nating hayaan na maging blind spot ang ating puso sa pag-ibig ng Diyos. Ang kaaway ay expert sa pag-i-edit ng katotohanan. Pero tayo, we belong to the truth. Si Jesus ang ating way, truth, and life. Kapag may bumubulong sa'yo na hindi mo kaya, talo ka na o hindi ka mahal ni Lord, alam mo agad kung sino yun. Huwag kang makinig sa sinungaling. Yun lamang po.